pinamamanin ni Jesus tungkol sa kaparusahan sa nagkakasala at naging sanhi ng pagkakasala. Kabaligtaran naman ng naging sanhi ng kabanalan na ibinamanig ng sino man magbigay ng kahit na isang basong tubig sapagkat siya'y aming halagan ay magkakamit ng gantimpala. So bahagi yun na ipinapahayag ni Jesus yung itinuturing natin pagpaparusa sa nagkasala. At nakita natin dito yung apoy na hindi mamamatay at ang uod na hindi namamatay. So, ang tawag na po natin dito ay eternal punishment. Walang hanggang kaparusahan. Tanggap natin yung kaparusahan. Pero naiintindihan kaya natin yung walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, hindi natatapos na parusa. Hindi natatapos na kahirapan. So bahagi yun na ipinahayag sa atin ng pumikapal. Sabi nga, ano kaya kapag walang hanggang kaparusahan, tayo kaya ay baka ma-immune na sa hirap. Kasi kapag palagi ka na lang pinahirapan, baka dahil din na lamang ang nararamdaman mo, ay baka sabi nga natin, na bahagi na yun ng kasanayan mo, ay baka wala nang sakit. Pwede yun yung pamantayan ng tao, pero yung kapag pinag-usapan natin ay eternal punishment, yung sabihin ay magdurusa ka pa rin ng walang hangganan. Ito yung pinapahayag sa atin. Pagkaman, sabi nga po ng mga dalubhasa para bagang unthinkable na parusahan tayo ng Diyos ng walang katapusan. Pero sabi nga rin ng iba, sapagkat yun ang dinusto natin. Bahagi yun na kung saan ay makikita natin, hindi naman yung ginusto ng Diyos. Kaya naman ang mantong ito ay gawa ng sarili natin desisyon. Kaya isa ko siguro na makita ko natin na kinakailangan din natin ituro sa tao ay tungkol sa tinatawag natin yung tinatawag ngayon ng tao na accountability. Yung medyo mabigat, accountability. Yan din po yung pamantayan na sinusunod kung bakit daw yung meron tayo ngayong impeachment na pangalawang Pangulo. Kasi isang hinihiling accountability. Masanay tayo sa yung makalusot. Kung maaari, lulusot, palulusot din natin. Bahagi yun, pagkakataon,
Kaya isa o siguro sa kinakailangan natin ituro sa tao, sa mga mahal natin sa buhay, na alam na maging accountable ka. Hindi pwede na pag-araw natin, sabihin natin na gawa po ng sitwasyon, gawa po ng mga kataong kasama ko, o gawa ng desisyon ng iba. Ang tawag nga po natin doon may mga bagay na pwedeng magpalala o magpagaan sa parusa o sa gantimpala, gawa ng mga kondisyon na ipinapahayag. Pero ikaw pa rin yung accountable. Yun na yung mga tawagin natin pwedeng mag-lessen o magpalaki. Pero kasalanan pa rin yun. Kinakailangan natin pangatawanan. At yung komisa na inihingi ng pagkakataon na makita natin. Kaya sabi nga natin, kung naiintindihan siguro natin talaga yung kahulugan ng eternal punishment. Kaya rin nga sabi ko na ay isa sa mga bagay na kinakailangan din natin ituro ay yung purgatorio. Na may kaparusahan, mayroong mag-aakaunting ka. Kahit na yung purgatorio pupunta ka pa rin sa langit. Pero kinakailangan pa rin na maging accountable. Nakahingi ka ng tawag sa Diyos, pero kinakailangan po rin ay ibigay mo ang hinihingi ng katarungan. Ibigay mo yung hinihingi ng katarungan. Kaya bahagi yun, kung saan mahirap magpaliwanag tungkol sa mga bagay na kung tutusin po ay tungkol sa mga realidad na hindi natin matatagpuan sa daigdig na ito. Pero maaaring magturo sa ating kung paano natin kampanan ang pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya rin kung isa, napakahirap din. Sabi nga po natin na ipakita yung ipinapahayag sa Ebanghelyo, yung kaparasahan walang katapusan. Kasi nga ay nasanay tayo sa daigdig na ito na palusutan. Kung makalulusog, bahagi yun. Kaya isa rin yung siguro kung makita mo natin na kinakailangan ituro sa mga tao o kahit sa ating mga mananampalataya na kapag ikaw ay nagkasala, ay nagkamali ka, aminin mo. Kasi sooner or later, pagdudusahan mo rin yun. Pero kung ang gagawin mo ay palusok na lamang, wala ako. Kaya nga ako pangitan na kapag may nakita natin kahit ano dito sa atin, kapag sinabi mo sino may gawa nito, walang aamin. Walang aamin. Bahagi yun. Pero bahagi yun na kung makita natin, dapat nagawa mo, kamali ka, aminin mo. And harapin mo, may gawa niya. And kinakailangan mo na mayroong kaparasahan, kakingkot doon sa ginawa mo. Ano yun doon mo rin nakikita yung maturity
natin lahat maging accountable. Pero kapag ang pinag-usapan natin yung sarili natin, gusto natin, accepted tayo. Hindi ho. Bahagi yun ang makita natin. Sapagkat yun yung pamantayan ay pinahayag natin ng katarungan ng Diyos. Pagpapala sa taong naging sanhi ng pagkakilala kay sa Kristo, ngunit kaparusahan sa mga taong nagiging sanhi ng pagkakasala o mismo mga nagkakasala. So ito yung panalangin din natin sa harapan ng Panginoon Kapal na nawa makatulong tayo sa panawagan ng Panginoon Kapal. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na hindi ko alam yun. Bahagi yun. Well, sabi na natin, pwedeng yun ay magpababa o magpalakas. Pero ay dapat alam natin yun. Kasi or dapat siguro sa hamon natin dapat pinapaalam natin yun. Kasi baka sabihin sa atin na hindi mo naman pinapaalam sa akin. Baka sabi na natin, kaya nasanay ko minsan yung iba natin pagpalusok. Kasi bakit? Baka akala nila, yun ang norm. Because nobody tells them otherwise. Baka akalain nila, yun yung normal sapagkat wala nagsasabi sa kanila na hindi yan ang normal. Abnormal yan. Kinakailangan matutupang papatawanan ang iyong pagkilos. Mabuti man kung masama.